Excellence is something you do with passion. It is when you put your heart into something and work hard to attain it. Excellence. Isa lang ang definisyon ng excellence para sa akin. Ang excellence ay parang research, pinaghihirapan, at ginagawa mo lahat para makuha mo ito. Tapos gaya nga ng sabi ng paboritong scientist ko na si Einstein, kailangan huwag kang susuko para makuha yung gusto mo makuha. Ang excellence, tulad ng ibang bagay, is not supposed to be neglected. We should not define excellence. We should exemplify it. Ang excellence, para yung pananayaw. It's when you fully express yourself that you pave your way towards excellence. Five years old pa lang ako nung una akong humawak ng camera. At tatandaan ko pa nga yung model niya eh. Isang Kodak KB10, release noong 1997. At uso nung pinanganak ako. At hanggang ngayon, kahit napapabalitan ng magsasara ang Kodak, may hawak pa rin akong camera. Photography is my passion. Besides photography, mahilig akong magbasa. Nang magbasa palalo. At magsulat din ng stories. Kaya nga hindi ko alam kung bakit ako nag-aral sa isang science high school. Mas fit naman yata ako sa filmmaking. Ano bang pumasok sa isip ko? Akala ko kasi, entering this school would harness my other abilities. Pero parang photography lang yata talagang mamahalin ko kailanman eh. Bumabagsak na nga ako sa mga quiz at exam. Sana nga lang may paraan pa para makabangon ako. Kahit sa huling taon ko man lang sa high school. Anong ginagawa mo? Wala namang requirements. Edit, alam mo naman yung course na kukunin mo? Nag-college ka? Siguro. Ako kasi hindi ko alam eh. Kailangan science course. Pero wala naman akong magaling na, wala pa akong field. Wala, kung ano lang gusto mo, yun naman yung masusunod mo eh. Bakit kaya yung kukuha ka ng course, tas ayaw mo naman, di parang wala din. Alam ba, gumagawa ko ng isang documentary. Tungkol lang sa mga iba't ibang klaseng tao dito sa Pasay. Kunyari, paano yung isang magaling na dancer, yung BL. Tapos yung mga batch leaders. Pag naisip ko yung mga ginagawa nila, grabe. Ang galing nila. Na-handle na yung time nila. Samantalang ako, wala na akong ginagawa. Wala na akong club activities. Tapos, nahingit ko pa ako sa mga Alam mo, tamad kasi ako eh. Hindi, pero totoo. Sana, sa documentary na to, malaman ko na yung gusto kong maging ako sa bukas, sa kinabukasan. Ewan, hindi ko alam kung makikita mo ako sa isang lab o makikita mo ako sa isang or kung saan Paano yung nababalance ang study habits nyo sa lifestyle nyo? Pagkatapos ng practice namin, umuwi agad ako sa bahay. Pagdating, ginagawa ko agad yung mga assignments ko. Pero, tuwing weekends na ako nakapag-relax. Dapat may time management. Dapat lagi kang mag-take down ng notes para hindi ka nakakalimot at lagi kang ready. Yun din yung tumulong sa akin para maging president. At matatapos na requirement, para isang round sa PSP. Para at least, hindi ko na-feel na nabobore ako. Sa totoo lang, I dedicate my life to research. Yun ang lifestyle ko. Find a way to enjoy kung ano man ang ginagawa mo. That way, walang stress para maganda ka palagi. Paano maging successful leaders? Take criticism constructively. Minsan, yung mga taong nakakasakit sa'yo, yung yung mga nakakatulong sa'yo. Dapat matuto ka munang sumunod para yung mga taong nasasakupan
susunod din sa'yo. Sabi nga, every human has a limitation. So, in group works, syempre alam mo dapat ang limitations ng group mates mo. Kumbaga, sa discontinuity, para hindi discontinue sa trabaho. I-try mong palitan yung variables. Tapos, tingnan mo kung anong mas gusto at mas nakakabuti para sa lahat. Tapos pag sure ka na sa conclusion mo, replicate mo na lang yung study sa larger scale. Makipagkaibigan sa lahat ng katulad mo para walang internal conflict. But, be careful na hindi mo hinadlang ang social life sa school life. Have you experienced failures in your Pisay life? Hindi ako confident noon, kaya lagi ako nagkakamali. Paano ba naman kasi, napilayan ako noon. That injured not only my leg, but also my self-esteem. Ako ang dahilan kung bakit natalo kami dati sa Quiz B. Namali ako ng sagot dun sa clincher round, na-break ko tuloy yung winning streak ng school. Hindi sasabihin ito sa iba. Sikit lang natin ito. Mabagsak ako dati. Siyempre, dahil sa video games, alam mo na. Pero, siyempre, I need to stop for a while. Everything must have a rest. Every good thing must have an end. So, mag-stop ako for a while. Sa totoo kasi, tamad ako. Hindi ako nagpabasa ng requirement sa STR. Tapos, umabot pa nga sa point na muntik na mag-interest yung grade. Well, hindi mo mag-release lahat ng tao. Marami kang backstop sa akin dati. And there were always rumors spread around. Where do you see yourself in the future? Isang geneticist na member na isang all doctors dance group. Presidente ng isang scientific society o kaya ng Pilipinas. May hawak na Nobel Prize sa pag-contribute sa mathematics. Yung marami ng na-publish na articles. Tapos yung tipong yung pangalan mo nakasulat na sa mga libro. In my own totally not boring science program on TV. Hello. Ano ginagawa mo? TL ka, di ba? Dati hindi naman eh. Oh? Anong nangyari? Bakit ako? Hanggang ngayon, hindi pa ako TL. Wala lang. Yun, nagsipag ako. Tapos, tinupad ko yung mga layunin ko sa buhay. Mukha na nga akong trying hard eh. Ewan ko kung anong gagawin ko. Nagre-review naman ako. Nag-take down ng notes. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para maging DL kasi sabi mo wala lang. Alam mo ba, hindi pa ako EIC. Mabagsak-bagsak din ako. Hindi nagpapasa ng requirements. Lagi na office. Lagi pinapagalitan ng magulang. Tapos yun, minsan, isipin ko na lang, ano kaya nangyayari sa buhay ko? Tapos yun, naisip ko, walang patutunguhan yung buhay ko kung lagi lang ko ganito. Naisip ko, may mas magandang paroroonan na aking ginagawa. Yun na nga eh. Ganun din naman ako nung pumasok ako dito. Nisip ko na wala akong kaparoroonan kapag hindi ako nagtino. Pero yun hindi ko alam eh. Ano yung pinagkaiba natin? Pares lang tayo nagkapakatino. Bakit ganun? Hindi ko talaga alam eh. Ano bang balak mo sa buhay? Yun na nga eh. Hindi ko pa alam. Hindi naman ako magaling sa kahit anong science. Lalo na sa math at English. Pero kailangan science, diba? Alam mo, hindi ko rin alam eh. Minsan, naisip ko maging doktor. Naggagamot ng tao. Tumutulong sa mahirap. Minsan naman,
Parang gusto ko maging writer. Hobby ko rin kasi magsulat eh. Na-express ko yung emotions ko through words, ganyan-ganyan. Tapos, minsan naman, gusto ko lang maging tambay. Walang ginagawa sa buhay. Yung pa-upo-upo lang, pahiyala-hilata lang, yung walang iniintindi. Yung parang wala kang paki sa buhay. Pares pala tayo, eh. Pero alam mo, gusto talaga ako ng bata pa lang. Photography. Pagkuha ng mga litrato. Lalo na yung mga nakangiting tao. Sarap balikan ng mga ngiti nila eh. Ewan. Pero alam mo, kapag hindi ko rin alam yung kukunin kong course, siguro tambay na lang rin ako. I learned a lot of stuff from the different people I asked. Si Mandy, sikat na sikat. Napakaganda, batch president pa. Pero natataas na grades. Si M, kahit untik na siyang huminto sa dance lab, pero tinuloy pa rin niya to hanggang sa naging choreographer na siya. Si Max, the best talaga. Napaka-techie at math nerd. Laging nag-o-offer ng tutor lessons pero astig. Si Dayan, ating SM president. Laging may time management. Kahit sobrang busy. Si Percy, batang genius. Pero laging tumutulong sa mga naghihirap sa research. At si Leon, isang journalist. EIC pa, ang nagturo sa akin sa institusyong ito. Dahil sa negative thinking ko, hindi ko na-achieve ang gusto kong goals sa buhay. Pero naisip ko na hindi na ako nag-iisa. Alam kong walang pagkahamali sa pagkakaroon ng pagkahamali. Future career ko, pag-iisipan ko pa. Pero I know I want to be a successful leader in our nation. A true role model for the next generation. The generation of Pisay.